Hi, good morning po. Tinatamad na akong mag-vlog, parang gusto ko nang mag-quit sa pagba-vlog. Magkuwentuhan na lang tayo, 'wag na tayong mag-vlog-vlog. Ang topic natin ngayon po ay tungkol sa girl power. Slogan po 'yan para makita natin yung mga kakayahan, independence, power ng mga kababaihan. Ano po? Alam niyo po nung unang panahon, nung mga 19th century, sa mga mundo ng mga doktor, ang mga doktor noon, mga sexist din, yung dinidiscriminate nila yung kakayahan ng mga babae. Para sa kanila, ang mga babae mahina kasi, lalo na sa larangan ng medisina. Um, Parang hindi pwedeng maging surgeon or pediatrician or gynecologist ang mga babae. Ang gusto nila puro lalaki ang mga doktor. Kasi nga, ang iniisip nila mas magagaling ang mga lalaki. Yan. So, nung mga 19th century, meron isang doktor na babae na gustong mag-surgeon. Tapos, sabi nung mga nandun, hindi ka matatanggap sa hospital na surgeon na babae, hindi kami tumatanggap niyan. Hindi ka makakapasok. So wala siyang choice kundi maghanap ng ibang specialty. Naging naging anesthesiologist siya. Ayan. So nung anesthesiologist na siya, dinidiscriminate pa rin siya. Kaya lang matalino itong doktora na ito. Fourth siya dun sa Columbia Medical School. Fourth siya sa klase, pang-apat siya sa pinakamatalino. So ayun, so alam niyo po itong doktora na ito nga sa American anesthesiologist siya. So yun nga, kasi inaano natin yung girl power, no? Nakilala itong doktora na ito kahit na din-discriminate siya noon, mga 1929. Tapos nung nakapasok siya sa anesthesiology, doon kasi naobserbahan niya yung mga baby pag pinapanganak. Itong mga nagmamayabang na mga doktor na din-discriminate nga kasi babae siya, ang daming mga baby na namamatay. Alam ko po ito kasi pediatrician nga po ako. Ang daming mga baby na namamatay na walang malinaw na assessment pagkapanganak ng baby. Kapag yung baby pinanganak na kulay talong na, parang sisistensyahan na. Ay, wala na yan. Ganun sila noon. Kaya lang itong anesthesiologist, siya yung naka-observe. Hindi mga pediatrician na lalaki o bigay na lalaki. Yung anesthesiologist pa, yung naka-observe sa mga baby. Ayan, inoobserbahan niya. Ito po ay nagchichismisan lang tayo. No? Inobserbahan niya at maraming natulungan siyang mga baby na nabuhay na sana ay mamamatay noon. Nung na-develop niya yung scoring system sa mga bagong panganak, yung assessment. Ang pangalan niya po ay si Dr. Virginia Apgar, at yung Apgar scoring system yung ginamit niya na nakatulong ng marami sa mga baby, mas maraming baby ang mabuhay at sumikat po sa mga pediatrician, yung tinatawag na Apgar score. Good morning po.